ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, Opo. ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron Opo. daw May security issue. At nandun pauwiin ang aming makawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sakatuparan sana namin ng isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila eh. Opo. At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ng session hall, pero wala kaming Blue Ribbon committee staff Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana, na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin May sakatuparan. natuloy yun. Opo. Dahil nga, nakasara ang Congress. Ginawang garrison ang Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3. Opo. Na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa dahil kami naman ang legitimate na nahirang ay hindi na namin tuluyang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin, na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako'y sasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako'y sasama ng matiwasay. Matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, mula sa barangay siguro, hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong klaseng pabuya o pangako na ginagamit ko yung aking opisina.
Pero sa panahon na yon, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress nung panahon na yon, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Oo, ang totoo mangyayari. niya. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po, Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin niya. Yung sweldo na lang ang natira sa akin. Yung allowance, tinanggal din nila. Yes po. So, sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin? Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging... Paano naging public? Paano naging plunder yun? Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kako sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit membro. Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero Sen, gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa yung posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo. Ipinakita ko na, nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon, kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko. Na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila, kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi, wala akong papanigan dito. Kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun eh. Consistent ako dun eh. Siguro pati yun, ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpinsang buo ito eh. Ano ibig sabihin nun? Tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yon. Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung posisyon ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama. Si Saito halimbawa. Yan, opo. Kunwari lang naman. Opo, kasama natin dito. Kunwari lang naman ito, para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi sa tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa Llamado. Di ako Llamado, number 31 nga ako eh. Kumbaga sa... Kulelet na kulelet. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa makatwid, wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan noong time na yun, Sen, no? Number 22 pa rin ako. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? So, paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay bailable.
magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman na Magkakasama yun eh. Ganun po. Maaring iniwalay nila, pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Dahil, sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan, meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun eh. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, a violation of AMLAC, violation of RA 3019. 5. April 2026. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva at saka kay Chis Escudero. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanag. Diyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon, puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na para bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinokontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense ay House of Representatives. Si Congressman Joboy at ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa Secretary ng CA na ikasanin nyo ng ganitong araw kasi kawawa naman itong mga ito. So walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung sekretary. Sinasabi ko na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Baka kala nyo, nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record na meron tayong lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, isa ang tumayo para sabihin tama siya. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunan ito, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi. Ang akin po ito, batas ay batas. Di ba? Law is the law. Yun po dapat na masunod. Ang batas ay batas eh. Paano mo, hindi ba sinasabi nga natin,
The law may be harsh, Opo. but it is the law. Yan. Opo. Oh, meron pang counterpart na Latin yan, di ba? Oh, box, ano? Nakalimutan mo na. Box populi, box de. Hindi, ba yun? Yung ano, yung Duralex Sedlex. Oo, Duralex Sedlex. oo, Duralex Sedlex. Yes po. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun. Eh. Yes po. Oh. Tapos nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. 720 million daw in 28 days eh. Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Gano'n, ano? At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Yung ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Opo. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niya yung 700 million eh. So 28 days times 25 million, 700 million. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days. Times 25 million. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. 10 buwang singkad, Jen. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Di, baka maging punto nila, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito ang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng di ba? Ng pagdinig, ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado po. Yung kabuuan ng Senado, na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Bakit naman? 10 months. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in interview, magtrabaho na tayo. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po'y naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Pwede ba? Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako ba? Okay na kayo? Pero kasi marami namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto niya. Ngayon, para lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Kasi dapat yun ang priority. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Wala. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng... manormalize natin ang ating bansa. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka malawak, pinaka maanomalya, na pagnanakaw sa salaping bayan, Jen. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang tinatawag po natin na pagtatrabaho. Ayan. Puntahan na po natin ito. Ito po ang pinaka-priority. Hindi po yung waling-waling. Hindi po yung dalawang Amerikano na kailangan lang maging Pilipino para makapag-basketball dito sa atin. Meron pang isa siya na ito, puring-puring nila ito eh.
na yung latag ng resolusyon na talaga namang halos na lamang magpalakpakan sila na bigyan daw po ng pansin at pagtunan ng pansin yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Resolution po yun, Sen, ha? Mukhang hindi naman ata kailangan ng gobyerno kasi may sapat naman tayong pondo eh. May sapat tayong mga tulong na parang iparating sa kanila. Tataka ko, bakit nagkaroon pa ng resolusyon para doon? Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung isa ganun sa ba? amin na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, oo. At siya pa yung gumawa ng resolution na kunwari ang uunahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Yun, Bakit opo. hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Oho. Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Yun. Halimbawa, nasa inyo na ang bit eh. Ayan, oo. Kayo na lahat. Meron ba kaming maaasahan? Meron bang maaasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung inihintay nila eh. Ako, wala na eh. Ayaw nilang Totoo po ibigay yan. sa akin. Opo. Ayaw nila akong manguna dyan. Oho. Okay lang. Oho. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, agad-agad. Magbigay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin eh. Oo. Alam na po nila. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority, Sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoong kailangan tayo magtrabaho na ngayon. Kapag yun ay hindi mo hinarap, hindi tayo Naguhumiyaw ang tao, Sen, eh. Ano? hindi tayo mapapanatag eh. Ito yung problemang nilikha nung napakalaking pagnanakaw na yun. Oho. Dinidescribe nga natin dyan eh. Maaring yung pagnanakaw na yun eh. Magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records eh. Ang pinakamalaking ano, no? Oo. Bakit ka mo? Sa nature lang ng nakawan din, no? Hindi karaniwang magnanakaw eh. Oho. Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Oho. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila Oho. na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbes na sila ang maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan eh. Tsaka sa gabi yan, Sen, Ayaw siguro. magpakilala. Oo, nakatakip ang mukha eh. Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May Opo. kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat, Jen. Broad daylight, tanghali tama kayo. Walang maskara. Ganon ka, paano natin i-describe? Ganun ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali, Sen, naging tapat eh. Hindi sila naging tapat eh, no? Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direksyon na po nila ngayon, Sen, pasensya na kayo. Ito obserbasyon ng iba, bagay sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano, ha? Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin, yung tungkulin natin. Oho. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon. At nung bago ko simulan naman yun, ako'y nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito eh. Totoo po, totoo. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. Ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Oho. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila Nako. para sa ganon, matigil ko na itong ginagawa ko. Oho.
Sen, puntahan natin yung bagay na yan. Yan ang mahalaga na dapat iba pag-usapan natin